Sa balita, sa social media, madami tayong mga napapanood, nakikita, mga bagong pangyayari man o bahagi ng kasaysayan. Pero sa kabila ng laganap ng mga kaalaman, sa makabagong panahon ay may mga pangyayari pa rin sa ating bansa na hindi natin alam. Halika't samahan niyo ako, alamin natin. Tragic ito, pero bahagi ng kasaysayan ng balerang isang sakuna. Alam mo ba na sa kasaysayan, ang baler ay halos ma-wipe out noong taong 1735 dahil sa isang napakalaking tsunami na kung tawagin ay Tromba Marina. Ika-27 ng Disyembre 1735, dakong 2:00 ng madaling araw nang maganap nga ang tsunami kung saan ay nasa kalagitnaan ng pagtulog ang mga residente sa lugar nang mangyari ang trahedya. Marami ang nasawi dito dahil hindi sila nakapaghanda. Ilan sa mga naitalang nakaligtas ay ang paring si Jose de San Rafael ng Kasiguran at ang sinasabing 7 pamilya o angkan. At ito ang mga pamilyang Angara, Bihasa, Bitong, Carrasco, Herreras, Lumasak at Poblete dahil sila ay lumikas sa mataas na lugar para hindi sila abutin ng tubig. At ang sinasabing lugar na ito ay ang Ermita Hill. Ipinagtaka ng marami ang pangyayari hanggang sa makabagong panahon. Ito'y dahil nga sa biglaan daw ang nasabing trahedya at wala man lang daw bakas na mangyayari ito. Kaya naman itinuturing ito na isa sa pinaka-worst disaster sa ating bansa. Sa ngayon ay ilang mga estatwa ang matatagpuan sa baler na tinatawag ding Tromba Marina na hango nga sa pangalan ng tsunami. Ipinapakita ng mga estatwang ito ang kasaysayan ng baler at sa ngayon ay ginawa rin itong isang tourist attraction. Noong June 14, 1951 ay diniklarang probinsya ng Aurora ang baler. Ang lugar ay dinarayo dahil sa kagandahan nito at lugar din ito para sa mga surfers. At syempre pag nagtungo ka sa baler ay dapat puntahan mo nga ang Tromba Marina kung saan ay pwede kang mag-selfie rito at nang masilayan mo rin ang bahagi ng kasaysayan ng nasabing lugar. At ang sinasabi namang 7 angkan na nakaligtas sa tsunami ay ang sinasabi ring pinagmulan ng lahi ng mga taga-baler sa panahon natin sa ngayon. Isa namang nakakapanghilakbot na trahedya sa karagatan ng naganap ng pagpiestahan ng mga pating. Ang mga Amerikanong tripulante na nagpalutang-lutang sa katubigan nang lumubog ang kanilang barkong sinasakyan. Alam mo ba na ang isa sa pinakamatindi at malalang shark feeding frenzy sa kasaysayan ay naganap sa ating bansa? Matapos ma-deliver ang ilang mga components o kagamitan para sa bomba noong 1945, ang USS Indianapolis ay tinamaan ng isang torpedo mula sa isang Japanese submarine. Nasira ang barko. Kaya naman halos 1,000 tripulante nitong mga Amerikanong sundalo ay nagpalutang-lutang sa dagat sa Leyte. At dito na nga naganap ang sinasabing pag-atake sa kanila ng mga pating sa loob ng 3.5 araw na ang kanilang paglutang sa dagat. Ilan sa mga nakaligtas dito ay isinalaysay ang mga pangyayari kung saan ay halos 4 na araw-araw silang palutang-lutang lamang at dahil sa uhaw ay kahit tubig dagat pa ay iniinom na nila. Pero ang pinakamahirap daw sa lahat ay nang mapaligiran sila ng napakaraming mga pating at ang ilan sa kanila ay nilapan ng mga ito. Halos 200 na sa kanila ang nakain na ng mga pating nang sila ay matagpuan sa dagat at ma-rescue. At kung nahuli-huli pa ay maaaring maubos sila. At para sa mga nakaligtas ay hindi raw nila makakalimutan ang nakapanghihilakbot na pangyayaring iyon na talaga namang nagdala ng trauma sa kanila at tumatak pa sa kasaysayan. Samantala, isang pambihirang pangyayari naman nang manahan ng isang kolonya ng isang uri ng paniki sa isang bahay kasama ang isang pamilya. Alam mo ba na isang pamilya sa Masbate ay may kasamang mga ibong, mga balin sa sayaw sa kanilang tahanan at ito ay sa loob ng 2 dekada. Ang mga balin sa sayaw o mga swiftlet birds sa Ingles ay nagpapalisaw-lisaw sa loob ng kanilang kabahayan na animoy bahagi ito ng kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay nagmistulang kuweba at sangtuaryo ng mga ibong ito na nagdadatingan sa tuwing 6:00 ng hapon at nag-aalis na naman sa tuwing 5:00 ng umaga.
Ayon sa nagmamay-ari ng bahay na sina Gemma at Cesar, ang mga ibong balin sa sayaw raw ay nakakasama na nila mula pa noong 1995. Noong una ay pinagtaka nila ang bagay na iyon. Pero naisip nila na swerte sa kanila ang mga ibong ito. Dahil ang mga pugad ng mga balin sa sayaw na gawa sa sarili nilang laway ay nakakain at napakamahal ng halaga kapag binibenta. At ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, karaniwan daw ang mga balin sa sayaw ay nagkukubli o namamalagi sa mga kuweba at sa mga madadilim na lugar. Dahil ito talaga ang kanilang natural habitat. At sa tingin nila ang dahilan kung bakit sa mga bahay ito tumitira ay posibleng napinsala na ang tahanan ng mga ito. Mabalik tayo sa kasaysayan. Ito yung tala ng paggalugad ng mga Kastila sa gawing Mindanao. Alam mo ba na noong May 28, 1578, ang Spanish Governor General na si Francisco de Ande ay nag-utos ng isang ekspedisyon sa Sulu at sa Maguindanao para sakupin ang mga lugar at magpalaganap ng Katolisismo dito. Ang nasabing ekspedisyon ay pinamunuan ni Captain Esteban Rodriguez de Figueroa, isang veterano sa digmaan kontra sa Brunei, kung saan ay pinabagsak pa nito ang kapitolyo ng nasabing bansa. At sa pagtungo nga nila sa gawing Mindanao, ay nakapagtatag sila ng kuta sa Hulo noong June 1578. At dahil doon, para maiwasan ang pagiging bilanggo o madakip, ang Sulu Sultan na si Muhammad ul Halim, na tinawag din na Raja Ilo sa ibang source, ay nagbigay na lamang ng tributo sa mga Kastila sa mga perlas at mga ginto. At doon din sa pagkakataong iyon ay nalaman pa ni Francisco de Sande na ito palang si Sultan Muhammad ul Halim ay related sa Sultan ng Brunei na si Sultan Saiful Rizal, dahil napang-asawa nitong si Sultan ul Halim ang kapatid na babae ni Sultan Saiful Rizal. Samantala nabigo naman itong si Figueroa na masakop ang Maguindanao. Kaya naman nagkaroon ng panibagong ekspedisyon ng mga Kastila. Ito naman ay mula March hanggang May 1579. At sa pagkakataong ito ay sa ilalim naman ng pamumuno ni Captain Gabriel de Vera, kung saan ay nagawa naman itong magkaroon ng kontak sa mga Maranao at mga Basilan Datus. At bukod dito ay nagtagumpay din siya na makagawa ng mapa sa kanyang mga pinanggalingan. Samantala, sa pagiging alay ng ating bansa sa mga Amerikano, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nabuo ang mga kasunduan. Alam mo ba na isa sa mga kondisyones sa pagbibigay ng kalayaan ng mga Amerikano sa ating bansa noong 1946 ay ang patuloy na paggamit nila ng mga base militar sa ating bansa. Noong March 14, 1947, ang Military Bases Agreement ay nilagdaan ni dating Pangulong Manuel Rojas at ni US Ambassador Paul V. McNutt. At sa ilalim ng Military Bases Agreement ay pinapayagan ng bansang Amerika na magtayo ng 23 military bases sa ating bansa at magamit ang ating lugar sa loob ng 79 na taon o hanggang March 2046. Ang mga base militar din ay nagsilbing depensa sa mga pwedeng maging pananakop nang lagdaan naman ng tinatawag na Mutual Defense Treaty noong August 30, 1951. Ang mga base ay nagbibigay din ng maraming mga hanap buhay sa mga Pilipino. Pero dumating naman ang pagkakataon na ilang mga nationalists ay umalma na sa sitwasyon dahil para sa kanila ang patuloy na presensya ng mga Amerikano sa ating bansa ay banta sa ating national security. At bukod pa ron ay nagagamit din ng mga base para maimpluwensyahan ang mga pulisiya ng ating bansa. Dahilan para hindi tayo maging independent. Bukod dito ay lumaganap pa ang prostitusyon, sugal, maging ang droga. Ito ay dahil nga sa pagbibigay ng recreation para sa mga Amerikanong sundalo. Kaya naman noong 1959 ay nabuo ang tinatawag na Serrano-Bolen Agreement. Ito ay para mabawasan ng 99 years ng Military Bases Agreement at ginawa na lamang itong 25 taon. At noong 1979, sa panahon ni dating Pangulong Marcos,
ay nagkaroon muli ng mga kasunduan na pumapabor naman sa ating bansa. Gayon din noong 1983. Ayon naman sa Section 25, Article 28 ng 1987 Constitution, ay tuluyan ng isasara ang mga military bases sa bansa sa expiration ng Military Bases Agreement sa taong 1991. Isang tagumpay naman sa larangan ng palakasan sa ating bansa ang naging proyekto ng dating Pangulong Marcos Sr. Alam mo ba noong 1979 sa panahon ni dating Pangulong Marcos, para maipromote ang palakasan at para maitrain ang mga national athletes na sasabak sa mga international competitions, ay nilikha ang tinatawag na Project Gintong Alay sa ilalim ng Presidential Letters of Instruction number 955. Ito ay noong October 31, 1979. Inatasan ng Office of the President ang isang task force na mag-recruit ng mga magagaling na atleta sa iba't ibang panig ng bansa. At ang mga naunang bunga ng Gintong Alay na proyekto ay agad rin namang isinabak sa 11 Southeast Asian Games na idinaos din sa Pilipinas noong 1981. At bukod naman sa mga magagaling na atleta, ang Gintong Alay ay kinabibilangan din ng mga magagaling na coaches at mga trainers. At dahil nga sa proyektong ito, ay tumaas ang tsansa ng Pilipinas na makakuha ng parangal sa mga international sports events. Sa susunod, ay aalamin pa natin ang iba pang mga pangyayari sa ating bansa na ligid na sa ating kaalaman.